Attorney, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Radyo Man Lourdes, pwede bang sabihin congratulations? Ay, oo. Salamat Lourdes. At magandang hapon po sa ating lahat. Nasa The Hague po kayo? Nasa Metro Manila po. Nasa Pinas. Okay, Attorney, after ng hindi na nga siya makakabalik, no? Dahil tuloy-tuloy ng trials, ano po yung mga susunod na mangyayari? So yung susunod pong mangyayari, yung presidency po, siya po yung magtatalaga kung aling trial chamber po yung kukuha ng kaso laban sa accused na si Mr. Duterte. Next po niyan, magkakaroon po ng pulong, ng conference before the trial chamber. And doon po yung mga parties at sa tingin ko rin po mga participants para po mabalangkas kung kailan po yung hearing dates. Tapos po niyan, meron pong preparasyon para po sa paglilitis. Ang preparasyon po sa paglilitis, it will take anywhere based po sa mga kaso before, anywhere po from 6 months hanggang 1.5 years. So, October of this year or October of next year. Ngunit, having said that, kami po sa mga hanay po ng mga biktima at common legal representative of the victims, we really hope, umaasa po kami na sana talagang magkaroon na po ng trial this year po. Oh, sandali, ang tagal pa pala, Attorney, no? Marami pa Kasi palang dadaanan? Meron po kasing mga preparasyon naalala po natin na di ba si Mr. Duterte ay nagkaroon ng initial appearance sa ICC noong March 14. Tapos yung confirmation of charges hearing ay in-schedule po ng September 23. So mga ilang buwan din yun. So in between dyan kasi, yun po yung preparasyon, yun po yung mga tinatawag na disclosure. So kailangan pong sabihin ng prosecutor at ng defense kung sino po ang kanilang mga testigo, sino po ang kanilang, ano pong kanilang mga ebidensya. So yun po yung proseso pong yun. Oh, kailan po makikita naman ng taong bayan na dadalo or pwede bang hindi ulit etong si Ginoong Duterte sa mga pagdinig? Ayon po sa Article 63 ng Rome Statute, kailangan pong dumalo yung accused, si Mr. Rodrigo Duterte. So, requirement po yan. At napaka-exceptional na lang po kung mayroon po siyang grounds. Kasi ang general rule talaga, a-attend ang mga akusado at napaka-exceptional lang kung mahihingi sila ng permiso na huwag umattend. Oh, pero 'di ba laging sinasabi yung kanyang kalusugan number 2, sinusuko ko na, sige, bahala na kayo diyan, 'di ba? Parang 'yun ang kanyang yun ang kanyang laging sinasabi through his lawyer. Alam mo Lourdes, ang kalusugan ay hindi hadlang, hindi po siya pwedeng maging dahilan kasi binibigay naman po ng guidelines ng kahit ng pre-trial chamber dahil nga 81 years old na siya, si Mr. Duterte, nagkaroon lang po ng 4 na araw na meron pong pagitan na Wednesday for rest day. At sinabi din ng pre-trial chamber nung confirmation of charges hearing na every 1 hour break muna. Oo. At hindi po pwedeng maging dahilan ang allegation na dahil sa kalusugan. Tapos gusto kong dagdagan, Lourdes, na talagang grabe po ang pag-care po sa loob ng custody ng ICC. Kasi alam mo, sensitive din sila sa mga health ng kanilang detainees. Kasi international court po sila, kaya dapat higitan pa nila yung minimum international standards. Kaya lahat po ng pangangailangan sa health, sa diet, ay pinoprovide po nila. Oh, kailan ba, Attorney, sorry kasi yung nakikita kasi namin dito sa local court, like, okay, ikaw, Gilbert Andres, ay nasasakdal ng ganito, ito ba'y inaamin mo? Or kailan ba namin maririnig yung guilty or not guilty? Maririnig po natin yan sa first day po ng trial. Kasi alam naman po natin na kinumpirma na po ang mga charges, yung 3 counts na kumpirma na po. At kung tingnan niyo po yung desisyon ngayon sa website ng ICC, may mga last paragraphs po doon, 75 paragraphs po, yan po ang confirmed na charges. So,
babasahin ang charges laban kay Mr. Duterte, hindi na yung 75 paragraphs. Yun na lang yung counts. Counts 1, counts 2, counts 3. At hihingin po ang kanyang plea. Guilty ba or not guilty? Kaya doon po sa first day ng trial proper. Kaya Lourdes, requirement po ng Rome Statute na umattend ang isang akusado sa paglilitis po. Okay. Attorney Sandali, kailan po yung first day? Yan nga po, hindi pa natin malalaman kasi isi-schedule pa lang po yan. In fact, ngayon hindi pa natin alam kung aling trial chamber kasi i-constitute pa lang ng presidency po yan. Kaya yun po yung talagang broad strokes lang, presidency mag-constitute ng trial chamber. Yung trial chamber na na-constitute, siya po ang magkakaroon ng conference. Tapos ilalathala kung kailan yung trial dates. Tapos may preparation for trial. Oh, so, attorney, i-correct niyo po ako. So, possible na bago yung first trial, first day of trial, baka umabot pa na 1 taon? Pwede pong mangyari yan. Base lang po sa mga previous cases. Ngunit, ang talagang gusto po ng mga biktima ay talagang kaagad-agad na po mag-start ang trial. Kaya gagawin po namin, isipin po namin ano pong pwede na maipahawatig ng mga victims sa kanilang views and concerns tungkol po sa scheduling. Attorney Sandali, at least dyan na rin ho kayo, no? So, dahil po sa mga development na to, may warrant of arrest ba na muling ilalabas sa iba pa? Okay, dalawang sagot, Lourdes. Yung unang sagot ko, mahirap po talaga malaman kung meron na pong application ng prosecutor for a warrant of arrest. Kasi kung mag-a-apply man po ang prosecutor sa pre-trial chamber ng isang warrant of arrest, nakaselyo po yan. Sekreto po yung process pong yun. Kaya no one really knows for sure outside of the ICC. Ikalawang sagot po. Having said that, kami po sa hanay po ng mga biktima, talagang umaasa kami na logical lang na dapat mag-issue ng ICC arrest warrant para doon sa mga 8 mga named co-perpetrators ni Mr. Duterte. Oh, so, lalong hindi ko magpapakita yung isa sa Senado. Pakilala na natin, Senator Bato de la Rosa. Alam mo, dapat harapin niya po kung mayroon na pong ICC arrest warrant. Kasi sinasabi niya naman dati na haharapin niya po, di ba? Kailangan magpakatotoo lang po siya sa mga salita niya po. Okay. Attorney, hindi naman natin sinasabing mangyayari, pero matanda na ho, baka mamatay, no? Ano po mangyayari sa kaso? Doon sa hypothetical na kung meron man akusadong mamatay, oo, hypothetical po ito. Opo. Alam naman po natin sa criminal law na it extinguish criminal responsibility. Now, hypothetical lang po yan. Pero sa tingin ko po, talagang mainam naman po ang healthcare na pinoprovide ng ICC. Mainam po ang mga doktor na pinoprovide po ng ICC. At yung kailangan na diet needs ng isang accused, pinoprovide po. Kaya may pag-asa naman. Okay. Huli po, no? Sabi ho ng kabilang kampo, inaasahan na nila yung desisyon ng ICC, no? Dahil daw po nag-iisa na lang si Ginoong Duterte na nakakulong doon, parang ang bumubuhay na lang sa mga nagtatrabaho doon ay si Ginoong Duterte, at kini-question na nga raw po ng ibang mga bansa yung pondong binibigay nila sa ICC kung bakit ba nag-work pa itong ICC at para saan ito. Ano po yung iyong komento doon? Hindi po totoo yan. Hindi po yan yung dahilan. Bakit ito po yung mga naging desisyon ng ICC. Ang ICC po wala pong pakialam sa mga political considerations. Tanging batas lang po, ebidensya, at ang datos lang po ang tinitingnan ng ICC. Kaya hindi po yan consideration para sa ICC. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Sa ating mga kababayan, samahan po natin mga biktima sa kanilang tinatahak na landas tungo sa katotohanan at hustisya. Kasi pag atin pong pinoproteksyonan ang karapatang pantao, proteksyon din po to para sa ating lahat. Kaya anuman po ang kulay ng politika natin, isang tabi na natin yan. Ang mas mahalaga po,
nandun na po ang mga biktima, meron na po silang pagkakataon makamit ang katotohanan at hustisya para sa mga napaslang na mahal sa buhay nila. Attorney, maraming salamat. Congratulations. Mabuhay po kayo. Thank you. Maraming salamat, Lourdes, at mabuhay tayo. Mga kasama si Attorney Gilbert Andres, Center Law Executive Director at ICC Listed Counsel. DCXL. Pulso